Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Unang-unang pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Magandang hapon at sa mga Panginoon na tayo pinagpala, na dito po nagsama-sama po tayo. At mga po sa ating pag-alala sa ating sa ating minamahal, ginagalang mahal na Pastor Willie Almeida, kanyang prayers, at sa turo at araw na minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina Almeida, also to the beloved children. Kami po ay nagpapaabot ng happy 17th year anniversary, March 1, 2009. Amen. Hallelujah. Tayo po pinagpala. Amen. At ako po ay nagagalak na nandito po ako. Pangalawa po, bumabati po ako sa aking beloved wife na nakatunghay po ngayon, beloved Joy, Orchard, amen. Beloved Ate Peach, beloved Minister June, beloved Minister Kuya Pogs, beloved Ate June, at sa lahat po ng magkakapatid, kami po ay bumabati ng happy anniversary po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Magsasalita lang po ako ng kaunti, mga minamahal, amen. Kagaya nyo rin po, ako rin po ay may mga patotoo at may mga inaharap na pagsubok. Pareho lang din po tayo na umaasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Hallelujah. May sabi ko lang po yung kaunti. Sa spiritual na bagay, sa tuwing nagkakaroon po tayo ng mga pagsubok, when doubts creep in, when confusion creeps in, tayo po ay nanalangin sa mahal na Panginoon at hindi po tayo binibigo. Amen? Alam niyo po sa ating mga Kristiyano, pag dumating po sa atin yan, huwag na po tayong umasa sa kapwa natin o magtanong. Tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tutugunin yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa aming physical, patutuo ko lamang po yung aking anak during when he was 2 or 3 years old. Nakatira pa po kami sa bahay na minamahal ginagalang mala pastor. I was only 28 years old. Umbaga batang-bata pa po. Ano po? Yung aking anak, unang anak ko po, nagkaroon ng sakit ilang araw na. Sobrang taas ng lagnat hanggang sa tumirik na po yung mata niya. Pagtirik ng mata niya, nanigas na po yung diretso yung katawan niya. Ako po ay nakakahiyaman pong aminin. Ako po ay nagpanik. Talagang takot na takot po ako during that time dahil unang baby ko tapos nangyari po yun. During that time, ang aking beloved wife ay hindi naman natakot, hindi nag-alala. Ang una niya naisip, dali natin sa Dear's Papa, sa ating mahal ginagalang mala pastor. Pagpasok po namin sa room, pagbanggit po namin sa Dear's Papa, mala pastor, binanggit po namin sitwasyon, hindi man lang natakot o kinabahan, tinaas ang kamay. Alam niyo po, mga kapatid, after ilang seconds, ang anak ko po naging normal agad. Amen, hallelujah. At hindi lang po ito masasabing pagkakataon sapagkat nangyari pa po ito ng 2 beses, bali 3 beses po nangyari. Same na same po. Sa tuwing aakyat kami, actually yung pangalawang pangyayari po, hindi na rin po ako natakot. Sabi ko, tumitirik yung mata, dalhin agad natin sa Dear's Papa. Pagpasok namin, ganun po ulit, magiging normal. 3 times po nangyari yan. Amen. Hallelujah. Gayon din po sa atin, sa mga patutuong narinig natin, nakakatuwa po dahil kagaya nga po ng isa nating kapatid na talagang tiyak na kamatayan. Ngunit, ang mahal na Panginoon, hindi po tayo bibiguin. Amen. Hallelujah. Lastly, patutuo ko, may share ko lang po sa inyo, sapagkat ito ay pinagdadaanan din po nating lahat. Tungkol po sa pagpapalang pinansyal, at ika po, yan po ay bagay na ano sa atin ang mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po yung beloved mother ko, na-save siya, I think that was 1985. At yung father ko, iniwan kami, so 2 lang kami ng beloved mother ko. During that time, narinig niya sa preaching ng ating minamahal na mahal Pastor Willie Almeida na kung mayroon tayong hihilingin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mag-ayuno ka ng 3 araw, mas better kung absolute fasting, at sundin mo ay kaputan doon. Alam niyo po, ang beloved mother ko during that time, dahil siya nga lang po mag-isa, nag-aalala siya para sa akin. During that time, I was only 2 years old. Sabi niya, gagawin ko ito, susundin ko. So alam niyo po, mga kapatid, ang prayer niya, magkaroon kami ng lupa na sarili. During that, nangungupahan po kasi kami. During that time, pag sinunod niya po, 3 days fasting, at sa mga ilang buwan, nagikaputandog po siya ng 70 to 80%. Ang tinira niya po sa kanya, yung pagkain na lang namin, pamasahe,
kasi siya po ay optometrist. Pero the rest, binigay niya sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, after ilang buwan, tumawag po yung kanyang pinsan at nagulat siya at may nilalapit sa kanyang lupa sa bandang Taguig at talagang napakamura. Pagpunta niya po sa lugar na yan, mga kapatid, yung nagbebenta, sobrang mura po, nasa around 7,000 pesos lang po. Medyo malaking lupa rin po siya. During that time, it was 1985, 86, or 85, yeah. Tapos po, during that time, mura na nga po, 7,000 mahigit lang, ngunit tinanggihan pa rin ng beloved mother ko, sabi po niya doon sa kausap niya, babalik na lang po ako kasi kulang pa po yung pera ko, ganyan. Hindi pa po nakakaalis yung beloved mother ko, may dumating na pulis, may bitbit na binata, yung po palang anak ng may-ari ng lupa, may problema, may kaso, at kailangan ng pampiyansa. Yung beloved mother ko, bago umalis, tinawag siyang muli. Sabi po, ay halika kayo, bumalik kayo rito, mag-usap ulit tayo. Alam niyo po yung lupa, nakuha po namin that day for around 3,200 pesos lamang po. Amen. Ngayon po, after po niyan, ang mahal na Panginoon, panagpala po sa atin ay talagang lubos-lubos kung tayo ay asa sa mahal na Panginoon. Sapagkat during that time, sabi ng beloved mother ko, paano kami pag tumanda na siya, gusto niya magkaroon ng paupahan, negosyo doon sa lupa na yan. Hindi rin po binigo ng mahal na Panginoon. Ngayon po, naging parang palengke na yung lugar at nag-umpisa po doon sa lupa na yun. Yung galing po sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Lastly, tungkol din po sa lupa na yan, mga minamahal, at aral na rin po sa atin kung meron tayo mga pinagdaraanan na if someone did wrong to us, meron tayong may mga kapwa natin na may ginawang hindi maganda sa atin, ibigay po natin lahat sa mahal na Panginoon. Amen? Ang revenge po sa mahal na Panginoon, hindi sa atin. Amen? Alam niyo po, during that time, 28 years old o 29 years old, meron po akong nakakilala ng baguhan sa gawain. Naging kaibigan ko rin po at inalok niya rin po ako ng, may maliit po akong puhunan. Sa maikling pag-uusap po, nalugi po dahil parang hindi po naging diretso yung aming usapan. During that time, nagkaroon ako ng konting tampo. Ngunit sa awat at bagnamal ng Panginoon na inalis po yun, ang naging lesson, huwag tayong umasa sa kapwa. Amen? Umasa po tayo sa mahal na Panginoon. During that time, umasa ako sa kapwa, ako po ay nabigo. Amen? Alam niyo po, himala ng mahal na Panginoon, sapagkat itong lupa namin sa Taguig, nagawa na po yung ground floor, tsaka yung pundasyon para sa 4 na floor. Ngunit yung second floor pataas, hindi pa po nagagawa. Alam niyo po yung tao na yon, naging mainit po sa mahal na Panginoon, hindi ko po alam. Ngayon po, yung anak niya po, yung pamilya niya po, may naging bunga po sila na isang kontraktor. At yung kontraktor po na yon, yun din po ang tumulong sa amin para ipagawa yung building nang wala pong bayad. Amen, hallelujah. Isipin niyo po yun. Yung tao po na may atraso sa akin, siya po yung nagkaroon ng bunga at yun din po ang tumulong sa amin para matapos po yung building. Ang mahal na Panginoon panaghimala, pag inasa natin lahat sa mahal na Panginoon, wala pong imposible. Hindi po tayo bibiguin. Pag umasa po tayo sa kapwa, mabibigo lamang tayo. Amen? Hallelujah. Naalala ko rin po, ang beloved OP, nakalimutan ko pong bumati, pasensya na po. Sa ating po beloved preachers, beloved sa security force, beloved musicians, beloved workers, sa inyo po lahat, pasensya na po. Magandang hapon po at happy anniversary po. Amen? Hallelujah. Maibalik ko lang po, beloved Kuya Nanding. Siya po ang naging nanguna sa tinilaga na ating minamahal ginagalang mala pastor nung ako po ay 2 years old at dinedicate ng beloved mother ko during 1985. Amen? Hallelujah. Nakita ko po yung papel, child dedication, nakapirma po si Kuya Nanding. That was 1985. Amen. That's 40 years ago. Ngayon po, nandito po tayo magkakasama. Amen. Hallelujah. Nakakatuwa po. Lastly, tapusin ko na po. Amen. Hallelujah. Lahat po yan, lahat po ng bagay sa mundo na ito, na-appreciate natin. Amen? Lahat po ay natutuwa tayo dahil nararanasan natin ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Ngunit, lahat din po tayo ay lilisan sa mundong ito. Amen? Kung hindi po magbalik ang mahal na Panginoon, lilisanin din ang mundo na ito. Tayo po ay spiritual. Amen? So we are spiritual being. Hindi po tayo habang buhay sa mundong ito. Amen? Sabi po sa Ecclesiastes 1:14, I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. Amen. Lahat po ng bagay na ito ay lilipas at mawawala. Amen.
Alam niyo po, kung lahat ng bagay na ito ay lilipas din, therefore we should not be conformed. We should not identify ourselves in this world. Amen? Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Hindi na po tayo mabubuhay sa laman. Sapagkat tayo spiritual, if we are a spiritual being, tayo po ay lalakad sa spiritual. Amen? Hallelujah. John 17:14, sabi po ng malapanong Isus, I have given them thy word, galing sa malapang, galing sa langit. And the world hath hated them. This world hated what is in heaven. Because they are not of the world. Ang salita ng malapang ay hindi galing sa mundo. They are not of the world. Even as I am, ang malapang ng Jesus, not of the world. Amen? This be a reminder for all of us that we are in this world because we live here, but we are not of this world. Amen? We should not be molded by this world. Hindi po tayo pwede maging bunga ng mundong ito. Na-appreciate natin ang mga himala, pagpapala, masaya po tayo dyan, but we also remind ourselves that we are not of this world. Amen? Tayo po ay bumibisita lamang sa mundong ito. Lastly, 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tayo po ay nagpapasalamat at masaya sa paggunita sa anibersaryong ito sapagkat nagkaroon po ng gawain dito sa pangunahan galagalang mga Pastor Jose Almeda to their first prayer na ginamit po ang binamit OP, Queen Anding. Nagkaroon po ng gawain dito, alalahanin po natin kung saan tayo nanggaling, ano yung dati nating buhay. Ngayon po na nandito po tayo, nakilala sa mahal na Panginoon, pag may problema, every Wednesday, Friday, and Sunday, nandito tayo, iyak natin sa mahal na Panginoon, kasama natin ang mga kapatid natin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Muli, lahat ng pagpupuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord.